Magandang buhay po at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to solve quadratic equation by factoring. So magpipresent po ako ng different examples kagaya po nito. Number 1, 2x squared minus 5x minus 12 equal to 0. And number 2, 3x squared plus 7x minus 6 equal to 0. So magpipresent po ako ng easy technique kung paano po ito i-factor at i-solve yung value ng x. Kasi minsan ito po yung hate ng mga bata na ifina-factor kapag ang a is greater than 1. For example, sa number 1, A is 2, sa number 2, A is 3. So, pipresent ko po sa inyo yung easy technique kung paano po ito factor at isolve. Okay, so let's start. Find the roots by factoring for number 1. 2x squared minus 5x minus 12 equal to 0. Okay, we are going to solve this one by factoring. So, kapag factoring po, karaniwan, gumagawa po tayo ng dalawang close and open parenthesis. Okay, so ito po yung technique na mas madali para ma-factor po natin ito. Gagamit po tayo ng X technique. So, paano po gamitin yung X technique para makapaglagay po tayo dito po sa ating dalawang parenthesis ng factors ng quadratic equation na ito? So first ay multiply po natin itong numerical coefficient ng x squared, itong 2. So lagyan ko po ng guhit. 2 at yung ating pong constant na negative 12. So bakit po negative 12 yung constant natin? Kasi minus 12, so that is negative 12. So what is 2 times negative 12? That is negative 24. So yung product po ilalagay po natin dito sa taas ng x natin. That is negative 24. And then, ang ilalagay po natin dito sa baba, partner po ng negative 24, ay ito pong ating b. Okay? So sa ating quadratic equation, ang b po natin dito ay minus 5x. Okay? So that is negative x. So ilagay po natin dito, negative 5 rather. So ilagay po natin yan, negative 5. Okay? So next po, dito po sa left and right ng ating x, ay dyan po tayo magta-trial and error. So paano po? Mag-isip po tayo ng number na kapag pinag-multiply natin ay equal to negative 24 at kapag pinag-add natin equal to negative 5. So lagyan ko po dito sa taas, if you are going to multiply, at sa baba, if you are going to add. Okay, so ano ba yung number na kapag i-multiply natin is negative 24 at kapag pinag-add natin ay negative 5? So pwede po kayo mag-trial and error. So yung number na pwedeng i-multiply ay negative 8 at yung kasama po niya ay lagay po natin dito sa right side, 3. Tama po ba that negative 8 times 3 is equal to negative 24? So, pwede po. Pwede rin po yung negative 6 times 4. Di ba po? Negative 12 times 2. Pero, kapag i-add natin, dapat equal to negative 5. Okay? So, tignan natin yung negative negative 8 times 3 is negative 24. Tama? How about negative 8 plus 3? Is that negative 5? Yes, tama po yan. Okay. So, next, kapag nakuha na po natin, na exact na po natin na kapag nag-multiply tayo, pag pinag-multiply natin itong dalawa ay negative 24, pag pinag-add natin ay negative 5, pag okay na po yan, then ang next po natin gagawin ay i-divide po natin itong dalawang number na ito dun sa ating numerical coefficient ng x squared na 2. Okay po? So, negative 8, i-divide natin sa 2. So, negative 8 divided by 2. Siyempre, sa kabila na 3, i-divide din po natin ng negative 2 ito. 2 rather. Okay? Divide by 2. Okay? So, divide po natin ng parehong 2. Next ay i-reduce po natin itong ating 3 over 2, hindi na po pwedeng i-reduce dyan sa lowest term. Pero yung negative 8 over 2, pwede po pong i-reduce yan. So, paano po? Ganito lang po yon. Ito pong 3 over 2, hindi na po pwedeng i-reduce yan. So, just copy here, 3 over 2. Pero itong negative 8 over 2, so ano po yung common factor between 8 and 2? Yun po ay, ano po? Yun po ay 2. So, if you're going to divide 8 by 2, that is equal to 4. Ito po. So, negative 8 yan, divide by 2, that is negative 4. And then sa denominator naman ay 2 divided by 2 is equal to 1. Okay, nasundan po ninyo yung pag-reduce po natin. So, negative 4 over 1, reduce na po siya. Itong 3 over 2, hindi na po pwedeng i-reduce. So, mula po dito, pag okay na po ito, dito na po tayo kukuha para ma-fill up po natin itong dalawang parenthesis. Unahin po natin ito. So, ito pong 1 na ito
ito po yung numerical coefficient ng x na ilalagay po natin dito. Okay, so magiging 1x. Okay, ito po yung 1 and then maglagay po tayo ng variable x. At ito pong nasa taas niyang -4, ito po yung magiging kasama niya dito. So -4, that will become -4. Okay? At sa kabilang parenthesis naman, ito naman pong 3/2. So yung 2, yun din po yung numerical coefficient ng x. So magiging 2 and then x. So it will become 2x. At yung numerator ay 3. So positive 3 po siya ha, positive 3. Kaya magiging ito po ay plus 3. Okay? So ito na po yung kanyang factors. 1x minus 4 and 2x plus 3. Kapag pinag-multiply po ninyo ito na po yung kanyang product. Okay, so we're going now to solve for the roots of this quadratic equation using these factors. So dito po tayo sa kabilang side. So yung 1x minus 4 can be written as x minus 4. Okay lang na hindi ilagay yung kanyang numerical coefficient na 1. And then equate natin itong first factor to 0. And then yung second factor na 2x plus 3, equate din natin sa 0. Okay? Solve natin itong una. Paano po i-solve? So solve for x minus 4 equal to 0. Transpose lang po natin yung -4. Pag transpose natin sa kabila, magiging change sa sign, positive 4. So this become x is equal to 4. So yan na po yung first value ng x o yung first root ng ating quadratic equation. For the second root, ito po yung gamitin natin, 2x plus 3 equal to 0. So again, transpose natin yung 3 sa kabila. So plus 3 magiging minus 3 or negative 3. So 2x is equal to negative 3. And then, sinusolve natin yung value ng x. Ang value ng x po na isosolve po natin ay may kasamang 2 po dito. Okay, so remove 2 here. To remove 2, divide by 2 to both side of the equation. Okay, so para maiwan, kasi kakancel natin itong 2, ang maiiwan po dyan sa left side ay x. Then, yung negative 3/2, hindi na po pwedeng i-reduce yan. Hindi na po natin kailangan i-decimal point, so pwede na pong root iyan or sagot, negative 3/2. So that is the second root of that quadratic equation. So the roots of the quadratic equation are 4 and negative 3/2. Okay, so how about this number 2 example? So we have 2x squared plus 7x minus 6 equal to 0. So the same process by using factoring, gawa po tayo ng dalawang close and open parenthesis and then we use this x technique. So again, paano po yung gamitin yung x technique? Multiply po ulit natin yung numerical coefficient ng x squared, 3, at yung ating constant na minus 6 yan, kaya negative 6. So what is 3 times negative 6? Negative 18. So yung negative 18 sa taas po ulit ng x. Okay? And then, ano po yung lalagay natin sa baba? Ito pong ating b. Ang b po natin dito ay, so plus 7x. So positive 7 po yung lalagay natin dito na b natin. Okay. So again, maghanap po tayo ng dalawang number that if you multiply, negative 18, if you add 7. So lagay ko po ulit dito sa taas. If you multiply, negative 18. If you add, sa baba, positive 7. So ano po yung dalawang numbers na yon? Okay? So ang numbers na yon can be 9 and negative 2. So marami pa pong factors ng negative 18. Pwedeng 6 and 3, di ba po? Pero yung 9 times negative 2 is negative 18. If you add 9 plus negative 2 is positive 7. So okay po yan. So next natin ay, syempre, sabi ko po kanina, i-divide po natin dito sa left and right yung numerical coefficient ng x squared na 3. So, 3 po ang numerical coefficient. So, i-divide natin dito. 9 divide by 3. At sa kabila naman, negative 2 divide by 3. So, pareho pong divide by 3. And then, i-reduce lang po natin ulit itong dalawang left and right ng ating x. Okay? So, kopyahin ko po sa kabila. So, kapag ni-reduce natin, ito unahin natin, we cannot reduce negative 2/3. So, lagay ko po dito sa right side. Pero itong left side, 9/3 can be reduced. So ano ang common factor between 9 and 3? So 3 po ang common factor. So i-divide natin yung 9 sa 3 at yung 3 sa 3. So 9 divided by 3 is 3. Divide by 3 divided by 3 is equal to 1. So yung 9/3 in lowest term is 3/1. Okay, so okay na po itong ating x. I-fill up na po natin itong ating close and open parenthesis. So again, ito pong ating left
isang factor, itong right, isang factor. Unahin po natin ito. So, yung 1 po dito, numerical coefficient ng x, dito po natin ilalagay. So, magiging 1x, and then yung nasa taas, positive 3, magiging plus 3 po doon. Okay? So, silang dalawa po ang mag-partner sa isang parenthesis. Then, sa kabila naman, so 3 po ang ating denominator. So, yun po yung kasama ng x dito, magiging 3x. And then, yung numerator natin ay negative 2. So, magiging minus 2 po dito. Okay? So, we have now the two factors, 1x plus 3 and 3x minus 2. Okay? So, pwede na po natin isolve yung kanyang roots using those factors. So, yung first factor ay equate natin to 0. So, 1x or pwedeng x na lang. So, x plus 3 equal to 0. At ito naman pong 3x minus 2 equal to 0. Okay? Find the roots here. First factor, x plus 3, transpose lang po ulit natin yan. Plus 3, magiging negative 3 sa kabila ng equal sign. Okay, that is the first root. Sa second root naman, 3x minus 2 equal to 0. So transpose natin, minus 2 will become positive 2. Okay? So magiging 3x is equal to 2. And then, may kasamang 3 to remove 3 here to solve for x, divide by 3 to both side. And then cancel natin yung 3. Ang maiiwan po dito ay x pag natanggal po yung 3. And then 2/3 cannot be divide, fraction po yan. Pwede na po yan na root. Okay? That is the second root. So, the roots are negative 3 and 2 over 3. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. So abangan po ninyo yung iba pa pong aking ipapaliwanag dito about quadratic equation.